Sinabi nga ni Shu na kailangan na nilang maghanda upang magtungo ng Nangang City, kaya naman agad na tinanong ni Zhang kung bakit siya nagmamadali at kung may mga plano pa ba siya. Sinabi nga ng ating bida na syempre may plano pa siya, ito ay ang ipagpatuloy ang paggawa at pagbebenta nila ng sabon. Kaya naman sinabunutan na lang ni Zhang ang kanyang sarili, habang sinasabi na puro na lang talaga pera ang laman ng isip ng ating bida. Samantala sa border naman ng South State at West State ay makikita si Commander Lee at ang mga sundalo niya. Dito ay makikitang masaya pa si Commander Lee dahil sa wakas umano ay makakauwi na siya. Matapos nga daw silang makapasok sa teritoryo ng West State, ay agad siyang magtutungo sa main camp o West Capital, upang ibigay ang resignation letter niya. Tila nasa kalangitan na nga din ang pakiramdam nito, habang iniisip na mamumuhay siya ng mapayapa sa Royal Capital matapos siyang magretiro. Pero nahulog ito matapos matanggal ang kanyang mga pakpak, nang biglang may sumigaw at sinabi na patayin silang lahat. Agad na din niyang nakita ang mga paparating na kalaban, kaya naman napapamura na lang si Commander Lee. Nais nga lang daw sana niya ng mapayapang pagre-retiro, pero bakit daw kaya tila hindi pa ito mangyayari? Agad na ding nagsimula ang kanilang labanan, kung saan ay patuloy sa pag-atake at pagpatay ng mga kalaban si Commander Lee. Hanggang sa ilang sandali pa ay hinanda ng mga ito ang kanilang mga pana, at pinaulanan nga nila ng palaso si Commander Lee, gayunpaman ay hindi naman ito nagpatinag at sinabi na mga mahihinang nobles lamang sila. Pero bigla itong nagulat nang makita niya ang mga mata ng kalaban, sinabi nga din ng lalaki sa kabayo na siguradong makakatanggap sila ng malaking gantimpala, pag napatay nila si Commander Lee. Habang patuloy nga ang mainit na labanan ng mga Blackwing Army at sundalo ng Noble Lords mula sa South State, ay iniisip ni Commander Lee na pinaghandaan talaga ng South State ang ginawa nilang counterattack. Iniisip nga din niya na tila hindi makikita sa mga mukha ng kanilang kalaban ang takot na mamatay, kaya napapatanong din siya sa kung bakit napakataas umano ng determinasyon ng mga ito, hanggang sa maisip niya na malamang sa tapos na ang closed-door training ni Wen Zaipi. Kung ganun nga daw ang sitwasyon ay hindi na sila pwedeng magtagal dito, at kailangan na nilang makabalik agad ng West State. Agad na din niyang tinipon ng buo niyang lakas, at naghanda ito ng malakas na pag-atake, inatake nga niya ang puwersa ng mga noble lords na kanilang kalaban, para na din makapagbigay daan sa kanyang mga tauhan, matapos naman ang ginawa niyang pag-atake, ay agad niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na magtungo sa pinakamalapit na lungsod ng West State. Sinabi nga din ito na kailangan nilang magpadala ng mensahe sa main camp ng Blackwing Army, at kailangan nga daw nilang ipaalam na tapos na ang closed-door training ni Wen Zaipi, ang Celestial Emperor na South State. Matapos nga nito ay bahagya ding natahimik si Commander Lee, hanggang sa maisip niya na mukhang ang kaguluhan sa pagitan ng West State at South State, ay hindi pa matatapos. Samantala sa West State naman sa base camp ng Blackwing Army, ay sinabi ng lalaki sa ibaba na mayroong dumating na balita mula sa frontline. Ayon nga daw sa mensahe na natanggap nila ay nilusob ng South State ang nasasakupan nilang lupain, kasalukuyan nga din daw nakalaban ng mga ito ngayon ang mga umatras na hukbo nila mula sa Weibei Pass, kung saan ay matindi ang nagiging labanan nila. Tinanong naman ng lalaking ito kung kamusta na ang kanilang mga sundalo na galing sa South State. Ang lalaking ito nga ay si Duan Mu Huangqi ang Celestial Emperor ng West State. Sinabi naman ng lalaki na dahil sa lakas ng noble force umano ng South State, ay malamang na matalo ang hukbo nila. At dahil dito ay tumayo si Duan Mu Huangqi sa kanyang upuan, habang sinasabi na puro yabang lang pala si Commander Lee, dahil matapos nilang ipagkatiwala ang mga elite nilang sundalo sa kanya, ay wala man lang silang napala sa South State. Agad na ding nagliwanag ang marka ng alipin na ito sa kanyang leeg, kasabay nga nito ay tinatanong ni Duan Mu Huangqi, kung ito lang ba ang abilidad ng sinasabi umano ng lalaking ito na world-class commander. At dahil nga dito ay nanginginig sa takot ang lalaki habang humihingi ng patawad, sinabi nga din ito na nagkamali siya sa pagrekomenda kay Commander Lee. Gayunpaman ay hindi naman tumigil si Duan Mu Huangqi sa pagparusa sa kanya, at wala nga siyang magawa kundi magmakaawa sa kanyang amo. Ilang sandali pa ay tuluyan na itong nasuka ng dugo at sumigaw ng malakas ng dahil sa sakit. At habang pinaparusahan nga ito ni Duan Mu Huangqi, ay sinabi niya na utusan nila si Commander Lee na magpatuloy sa pakikipaglaban sa frontline, sinabi nga din ni Duan Mu Huangqi na ang kaparusahan ni Commander Lee ay makakapaghintay, hanggang matapos ang digmaan. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay unti-unti na itong nakakatayo nang tumigil si Duan Mu Huangqi sa pagparusa sa kanya,
Dito ay tinanong din ni Duan Mo Huangqi kung kamusta na ang pag-aaral o pinag-aaralan niya. Sinabi nga din nito na inaasahan niya umano ang lalaking ito na nakahanap na sila ng paraan, upang ma-bypass ang role. Agad namang sumagot ito, at sinabi nga niya na sa tulong umano ng iniwang note ni Mr. Le ay nakahanap na sila ng paraan. Sinabi nga din niya na ang experiment umano nila ay magsisimula na sa susunod na buwan, kaya naman daw asahan ni Duan Mo Huangqi, na sa lalong madaling panahon ay makontrol na nila ang Space Channel, at higit sa lahat ay ma-disable ang rules na nilagay ng dating hari. Pansamantala naman itong natahimik sa kanyang mga narinig, hanggang sa bigla itong tumawa ng malakas, dahil maganda nga daw ang pagkakasabi niya sa salitang, ma-disable ang rules na nilagay ng dating hari. Ilang sandali pa ay sinabi nito sa lalaki na paalagaan niya ang binigay na pagkakataon ni Duan Mo Huangqi sa kanya, at huwag siyang hahayaan na madismaya, matapos nun ay nagbukas na din siya ng space at umalis. Sa pag-alis nga niya ay agad na pumasok ang lalaking ito, at dito ay iniisip nito na kung nung una pa lang ay alam na niya ang ugali ni Duan Mo Huangqi, sana daw ay hindi na siya pumayag na maging alipin nito. Isa na nga daw siyang maestro, pero sa mga mata ni Duan Mo Huangqi ay wala siyang pinagkaiba sa mga aso, ang maestro ay antas ng cultivation na mas mataas sa Grandmaster o Divinity stage. Ilang sandali pa pagpasok nito sa isang kwarto o laboratory ay makikita ang isang Stargate na nakalutang. Nagpatuloy nga siya sa paglalakad patungo sa isang lamesa, kung saan ay nakapatong ang isang scroll o ang note ni Mr. Le. Matapos nga niya itong mahawakan, ay iniisip ng tila baliw ng lalaking ito na kung hindi lang para sa kadakilaan ni Mr. Le, ay matagal na sana niyang tinakasan ang lugar na ito at si Duan Mo Huangqi. Sa note nga ni Mr. Le na ito, ay nakasaad na ang mga maestro o mas mataas na antas ay pwedeng ipataw ang sariling kalooban o saloobin sa Space Channel, at pag nagawa nga daw nila ito ay may pagkakataon silang mabago ang rules ng time and space. Gayunpaman ay malaking panganib nga daw ang pwedeng maidulot ng pamamaraan na ito, kaya nakasaad din sa note ni Mr. Le na gamitin lang nila ito kung kailangan at siguraduhing magiging maingat sila sa paggamit nito. Ilang sandali pa ay naiiyak at laway na ang lalaking ito, habang sinasabi na anuman o saan man ang realm na iniingatan ng dating hari, ay siguradong makikita na niya ito sa lalong madaling panahon. Samantala sa kasabay na oras naman sa Earth sa Luotian Cultivation College, ay nag-alarm ang system nila patungkol sa kakaibang fluctuation ng energy wave, at ang lokasyon nga daw nito ay sa Longmen Mountain. Samantala sa Longmen Mountain naman ay makikita ang isang daga na nasaksihan ng pagbubukas ng isang space mula sa kalangitan. Napapaisip nga ang sinisipon na dagang ito, sa kung anong bagay umano ang nakikita niya mula sa kalangitan, iniisip nga din ito na kailangan itong malaman ng kanyang boss. Sa pag-alis nga ng daga ay unti-unti ding nagsarado ang space sa kalangitan, pero ang sipon niya ay matindi pa din ang kapit. Samantala sa Luniverse naman ay kasalukuyan pa ding nagaganap ang mainit na digmaan ng Blackwing Army at Noble Force, kasabay nga din ito ang pagsisimula ng plano nila Duan Mo Huangqi, nais nga nilang gamitin ang Stargate upang makagawa ng space o lagusan patungo ng Earth. Habang sa Nanjing City naman ay kakaibang pagbabago ang nasasaksihan ng mga tao, ayon nga sa notice ay si Lu Xu na ang bagong governor ng Nanjing City. Kaya naman napapatanong ang mga tao sa kung ano ang nangyayari, ayon nga sa kanila ay kakaalis lamang ng Blackwing Army, tapos may bago na namang governor. Usap-usapan nga din nila ang ating bida, kung saan ay tinawag pa nila itong Rising Star sa Royal Capital, tinatawag nga din nilang Gambler's Nightmare, The Death Envoy along Longyin River at Money Grubber ang ating bida. Ayun nga din sa lalaking naka-purple ay inubos o sinamit ng Wuwei Army ang pagkain at lahat ng pera sa Yunnan City, kaya naman bilang na din daw ang mga araw nila dito sa Nanjing. Huwag kang magsalita ng gayan wika naman ang naka-green, dahil ayun nga daw sa chismis ay nandito na sa Nanjing ang Wuwei Army, kung saan ay kasalukuyan na silang nagtatayo ng kampo sa silangan ng lungsod. Samantala sa bagong kampo naman ng ating bida, ay napapatanong ang isang sundalo kung bakit kaldero agad ang nais ni Xu matapos ang kanilang kampo, kaya naman tinawanan siya ng sundalo sa unahan at sinabi na malamang sa nagmula siya sa Qingzhai Army, kaya wala siyang alam patungkol sa commander nila. Samantala sa itaas naman ng bangin ay makikita ang dalawang silawit ng tao, at dito nga ay sinabi ng isa na hindi niya umanulubos maunawaan kung bakit napakaseryoso ni Xu sa paggawa ng sabon, at kung pera na lang ba talaga ang nais niya. Pero sinabi lang naman ni Xu na kailangan nilang kumita, dahil mahirap umano ang pagmintina ng isang hukbo, kung wala tayong pera ay hindi natin mabibili ang lupain na ito,
maging ang mga spiritual armors at weapons wika pa nga ng ating bida. Sabay sabi na manatili at bantayan na lang muna sila ni Zhang dito, dahil oras na umano ng training ng ating bida. Sinabi naman ni Zhang na ang mga caravan umano ay naghihintay sa labas ng kanilang kampo, sabay tanong kung sino ang makikipag-usap sa mga ito kung mag-practice ang ating bida. Pero sinabi lang naman ng ating bida na isa na siyang governor ngayon, kaya wag na nila siyang asahan sa pakikipag-usap o paggawa ng mga simpleng bagay, sabay sabi na utusan si Commander Liu at Heitan upang kausapin ang mga caravan. Sa pag-alis naman ni Shu ay sinabi ni Zhang na masyado umanong madaming dahilan ng ating bida, pero ang tiyaga at kasipagan nga daw niya sa training ay nakakahanga. Samantala isang buwan nga bago magsimula ang selection ng Sword Pavilion ay gumawa ng matapang na desisyon ng ating bida. At dito ay sinabi niya na buo na ang kanyang desisyon, kaya naman napapatanong si Xiaoyu sa kung ano ang ibig niyang sabihin. At sinabi nga ng ating bida na bukas mismo ay magtutungo na sila sa Royal Capital. Kaya naman masyado ang gulat ni Zhang, pero sinabi lang naman ng ating bida na susundan niya ang mga caravan na patungo ng Royal Capital, kasama ang Bishop at si Xiaoyu. Sabay sabi na maiwan na sila Zhang dito, at bahala na muna sila sa pamamahala sa lugar. Tinanong naman ni Zhang kung alam ba ng ating bida na ang mga aplikante ay pinipili ang oras o petsa na pagpunta nila sa Royal Capital, dahil sa oras umano na tumapak na sila sa lugar na yon, ay agad-agad nang magsisimula ang kompetisyon para sa kanila. Ayon nga kay Zhang ay mayroong 3 buwan ang mga aplikante na pag-isipan ang application nila, bago magsimula ang selection. Pero ang nais nga daw talaga ng Sword Pavilion ay brutal na labanan sa pagitan ng mga aplikante, para agad na matanggal ang mga walang kakayahan at mahihinang nilalang. Minsan na nga din daw na batikis ang patungkol sa mga brutal na labanang ito, pero sinabi nga lang daw ng founder ng Sword Pavilion, na mas mainam kung mag-quit na lang sila kung hindi nila kayang protektahan ang kanilang sarili, kung hindi umano ay siguradong mapapabilis ang kanilang kamatayan. Dahil ayaw naman daw sayangin ng Sword Pavilion ang oras nila sa mga ignorante at masyadong matataas ang pangarap, pero wala namang kapabilidad. Bukod nga daw sa mga brutal na labanan na maaaring maganap sa pagitan ng aplikante, ay galit din sa ating bida ang mga tao sa Royal Capital, lalo na ang mga natalo, sabay tanong kung alam ng ating bida ang ibig niyang sabihin. Pero natawa lang naman ang ating bida at sinabi na alam niya ang kanyang ginagawa. Ito nga din daw ang dahilan kung bakit nais niyang sumabay sa mga caravan imbis na magmadaling makarating sa Royal Capital. Para makapag-practice umano siya habang nag-travel sila, nitong mga nakaraan nga din daw ay iniiwasan ng ating bida ang mga tao sa publiko, kaya sigurado umano siya na bibihira ang mga tao na nakakakilala o nakakaalam ng kanyang muka. Planado mo ba talaga lahat ito? Tanong naman ni Zhang, hindi nga daw niya lubos sa kalain na para maprotektahan ng ating bida ang kanyang buhay, ay mas maaga niyang pinagplanuhan ang lahat. Ganun talaga advance akong mag-isip wika naman ni Shu, pero ang totoo ay gusto lang niyang magkaroon ng sapat na oras para sa sword training niya. Samantala kinabukasan nga ay hinanda na nila ang karawahe na sasakyan ng ating bida, bukod dito ay 5 caravan umano ang binayaran nila Heitan upang masiguro ang kaligtasan ng ating bida. Nagandahan naman sa karawahe ang ating bida, at sinabi na maging ang kabayo ay gwapo umano, habang siya ay nakadamit pang babae, kaya kinilabutan ng sundalo sa sulok. Napakahusay na estilo wika nga ng ating bida, na biglang napatigil ng maramdaman na, biglang tinaas ni Heitan ang kanyang palda, at mukhang nakita nga ng isa ang tinatagong sibat ng ating bida, at dito ay sinabi ni Heitan na nais niyang sumama sa ating bida. Pero hinablat lang naman ni Shu ang palda niya at sinabing manahimik siya, hindi pa ako aalis wika pa nga ng ating bida, sabay hagis sa dress kay Heitan, at sinabi ni Shu na may nais siyang ipagawa sa kanila. Dito ay sinabi ng ating bida na wag silang tatamad-tamad habang wala siya, dahil mas mainam nga daw kung mapabilis pa nila ang paggawa ng sabon, bukod umano dito ay kailangan nilang ipaalam ang kahalagahan ng infrastruktura sa mga tao, para kalaunan ay yumaman sila. Pero ang pinakamahalagang bagay nga daw ay dapat higpitan nila ang pagbabantay, at ang mga hindi umano magtatagumpay na nakawin ang recipe ng sabon nila ay dapat maparusahan. Kaya naman napapatanong si Commander Liu kung ano naman ang gagawin sa mga makakapagnakaw ng recipe, at bago pa nga matapos sa pagsasalita ang ating bida, ay sinabi ni Heitan na alam niya ang gagawin, pwede natin silang ipadala sa malayong lugar wika pa nga niya. Dahilan naman upang tanungin ni Zhang kung saan ang sinasabi niyang malayong lugar, at ito nga daw ay sa impyerno ayon kay Heitan. Magaling Heitan wika naman ang ating bida,
sabay sabi na tulad sa infrastruktura, sino mang mag-umpisa ng gulo o humadlang sa atin, ay dapat ding ipadala sa impyerno. At dahil nga sa naging pag-uusap ng dalawang ito, ay naisip nila Zhang na nananalaytay pa din talaga sa ugat nila, ang dugong bandido. Matapos nito ay nagpaalam na din ang ating bida, at sinabi kay Heitan na huwag na siyang umiyak ng tulad sa bata. Sinabi nga din ni Shu na kailangan muna nilang masiguro na magiging ligtas sila sa Royal Capital, bago sila ipatawag. Sinabi nga din ni Shu na kailangang mag-focus ni Heitan sa kanyang cultivation, dahil sigurado umanong malaki ang maitutulong niya pag lumakas pa siya. Pero bigla ngang nawala si Heitan sa kanyang harapan, at agad itong nagtungo sa karwahe ng ating bida, at nakadamit pambabae na din, pero mabilis din namang nagtungo si Shu sa karwahe at sinipa palabas si Heitan. Samantala makalipas pa ang ilang sandali ay umalis na ng Nanjing City ang ating bida, kasama nga niya si Xiaoyu na naiinip naman dahil nag-umpisa na daw sa meditation si Shu. Iniisip nga din ni Xiaoyu na meditation na lang ang kailangan ni Shu upang ma-refine ang sword will niya, kaya mas madali na daw ito kumpara sa dati. Samantala sa labas naman ng karwahe ay nag-uusap ang mga kasama nila sa caravan, ayon nga sa mga ito ay makakarating sila ng Royal Capital bago mag-umpisa ang selection sa Sword Pavilion. Ilang sandali pa nga ay bigla itong nagulat nang marinig niya ang tunog mula sa mga tumatakbong kabayo patungo sa kanila. Agad nga din niyang pinatigil ang caravan nila upang magbigay daan umano sa mga ito. Ayon nga sa lalaking ito ay siguradong hindi pangkaraniwang tao ang mga nakasakay sa mga kabayo. Agad din naman tumigil ang mga nakakabayo nang mapalapit sila sa caravan, at dito ay tinanong ni Zhongyang kung paano sila makakarating ng Nanjing City. Agad namang lumapit ang lalaki at sinabi na na-surprise siya, hindi nga daw niya lubos akalain na makikita niya si Master Zhongyang dito, kaya naman agad na tinanong nito kung sino siya. Sinabi naman ng lalaki na minsan na siyang nakapunta sa kanilang bahay upang magdala ng regalo, at naalala naman ito ni Zhongyang, kung saan ay sinabi pa nito na ang lalaking ito umano ang may dala ng isang pares na red corals para sa kanyang ina. Ako ngayon wika naman ng lalaki, sabay tanong kung bakit sila magtutungo ng Nanjing City, at dito nga ay sinabi ni Zhongyang na bakasyon nila ngayon sa Imperial College, kaya naman patungo sila ng Nanjing upang makita ang commander ng Wuwei Army. Sinabi nga din ni Zhongyang na malaking halaga ng pera at yaman nila ang naubos ng dahil sa ating bida, kaya ngayon ay halos wala na siyang pera, upang magpunta sa bahay aliwan at makasama ang babaeng pangarap niya. Mga highborn kayo at hindi ninyo kailangang mainis sa mga ganong klase ng tao, wika naman ng lalaki, pero natawa nga lang ito at sinabi na kaka-breakthrough lang niya sa stage 1, kaya nais niyang pag-ensayuhan ng commander ng Wuwei Army. Iniisip naman ni Shu na puro stage 1 cultivator umano ang apat na ito, kaya iniisip niya din na madami talagang genius sa Royal Capital, pero bigla siyang nagulat. Nang sabihin ng lalaki na ang Nanjing City ay matatagpuan nila sa timog, sinabi nga din ito na magpatuloy lang sila sa daan na ito at makakarating sila ng Nanjing. Agad naman na sinabi ni Zhongyang na bibigyan niyang reward ang lalaki pagbalik nila ng Royal Capital, agad na nga ding nagpatuloy sila Zhongyang, pero bigla naman silang tinawag ng ating bida. Agad nga itong tumingin sa ating bida, at dito ay sinabi ni Shu na nais lang niyang magmagandang loob, nais nga lang din daw niyang malaman nila na wala sa Nanjing City ngayon ang commander ng Wuwei Army. Kaya naman agad na tinanong ni Zhongyang kung nasaan ang commander ng Wuwei, at sinabi nga ng ating bida na ayon sa chismis ay nasa Royal Capital ito. Agad namang tinanong ni Zhongyang ang lalaki kung sino umano ang nasa karwahe, at dito ay sinabi ng lalaki na mga pasahero sila, sabay sabi na misteryoso talaga ang commander ng Wuwei Army, na natili nga daw siya ng 2 linggo sa Nanjing City, pero hindi niya man lang nakita ang commander. Natatawa naman ang ating bida nang magpasalamat si Zhongyang sa impormasyon na binigay niya. Sinabi nga din ni Zhongyang na bibigyan niya ng gantimpala ang ating bida matapos makumpirma ang sinabi niya. Agad na nga din itong sinabi sa kanyang mga kasamahan na babalik na sila ng Royal Capital, upang dun hanapin ang commander ng Wuwei Army, pero muli ay pinigilan sila ng ating bida. Dito nga ay tinanong ni Shu kung nakita na ba nila ito dati, o kung paano nila ito makikilala, kaya naman agad na tinanong ni Zhongyang kung kilala o nakita na ba niya ang mukha ng commander. Siyempre naman taga Nanjing ako, wika naman ng ating bida, sabay tanong kung bibigyan ba ulit siya ng reward pag naitulong niya ang commander ng Wuwei Army. Natawa naman si Zhongyang at sinabi na gusto niya ang mga matatalinong tao tulad ng ating bida, sabay sabi na panibagong reward ang ibibigay niya pag naitulong nito ang commander ng Wuwei Army. Pero nagtataka naman ang ating bida kung paano umano siya mabibigyan ng reward o pabuya,
Dahil kanina nga lang daw ay sinabi nito na wala na siyang pera, dahilan upang magdilim ang muka nito at isipin na may punto ang ating bida. Ilang sandali pa nga ay sinabi nito na kada buwan ay binibigyan sila ng allowance, at ang halaga umano nito ay hindi may imagine ng mga pangkaraniwang tao tulad ng ating bida, sabay tanong kung sa tingin ba ng ating bida ay lolokohin niya ito patungkol sa reward. Hindi sa ganun wika naman ni Shu, at sisiguraduhin nga daw niya na mahahanap nila ang commander, sabay tanong kung pwede bang samahan na sila ng mga ito sa kanilang pag-travel, tutal ay patungo din sila ng Royal Capital. Sige walang problema wika naman ni Zhongyang sabay tanong sa kung ano ang pangalan ng ating bida, at dito nga ay nagpakilala ito bilang si Liulu, na sa tingin naman ni Zhongyang ay isang kaakit-akit na pangalan. Agad naman itong binigay ang kabayo niya sa lalaki, at sinabi na bigyan sila ng karwahe, dahil sumakit nga daw ang singit niya sa mahabang biyahe. Agad namang sinabi ng lalaking ito sa kanyang mga tauhan na magdala sila ng karwahe dito ngayon din, pero tinanong lang naman ng tauhan niya kung anong gagawin nila sa mga Shabu Este goods o bagahe, at sinabi nga nito na itapon na lang nila, iniisip nga nito na siguradong mas maganda at mahalagang bagay ang makukuha niya mula kay Zhongyang, kaysa sa mga bagahe nila.